Sa liblib na bahagi ng barangay, may isang misteryosang babae na nagngangalang Aling Nena na kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang kakaibang ugali at kwento. Isang araw, naglagay siya ng anting-anting sa harap ng bahay niya na nagdulot ng takot at usap-usapan sa buong barangay. Pero ang hindi alam ng marami ay may isang matandang lalaking dumating sa buhay niya na nagdala ng kakaibang saya at takot sa kanyang mundo. Sa huli, natuklasan ni Aling Nena na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay may madilim na lihim, isang aswang na nagkukubli sa dilim, na nagbigay sa kanya ng leksyon sa maling pagtitiwala. May isang babae na nakatira sa liblib na lugar sa gilid ng barangay namin, si Aling Nena. Sa pagkakaalam ko ay hindi talaga taga rito sa amin si Aling Nena. Bumili lang siya ng lupa sa gilid ng barangay at doon nagtayo ng kanyang bahay. Wala siyang pamilya o kamag-anak na kasama sa bahay. Mag-isa lang siya sa buhay at dahil dito nagkaroon ng sari-saring kwento at haka-haka tungkol sa kanya. May mga nagsasabi na may asawa at anak daw si Aling Nena, pero iniwan siya ng mga ito dahil sa kakaibang ugali niya. Ang sabi naman ng iba ay byuda na raw si Aling Nena at wala siyang anak. Pero sa totoo lang ay wala talagang nakakaalam ng totoong kwento sa likod ng buhay ni Aling Nena. Kasi nga ay hindi naman siya nakikipag-usap sa mga tao sa barangay. Isa sa mga kilalang ugali ni Aling Nena ay ang pagkahilig niya sa mga halaman. May mga pagkakataon na makikita siyang naglalakad sa barangay at may dalang mga paso ng halaman. Nakangiti lang siya habang bitbit ang mga halaman niya. Para bang sa mga halaman na lang siya nakahanap ng aliw sa buhay. Wala siyang pamilya o kaibigan kaya sa mga halaman na lang siya kumukuha ng saya. May mga pagkakataon na makikita siyang may kausap na halaman. Nakakatawa man pakinggan, pero yun ang totoo. Minsan ay naisip ko na baka may problema sa pag-iisip si Aling Nena. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil sa kanyang pag-iisa ay malamang na may maging epekto talaga ito sa kanyang pag-iisip. Kaya lang ay may isang insidente na nangyari na nagpatunay na hindi lang basta may problema sa pag-iisip si Aling Nena. Isa siyang mangkukulam. Yun ang sabi ng mga tao sa barangay. Natatakot ang mga tao kay Aling Nena. Para bang may bumabalot na takot sa tuwing napapadaan sila sa bahay niya. Pero hindi nila ito pinapansin dahil hindi naman ito nakikialam sa iba. Parang may usapan na lang na iwasan siya. Pero isang araw ay naglagay ng anting-anting sa harap ng bahay niya si Aling Nena na para daw sa proteksyon laban sa mga aswang at masasamang elemento. Agad itong napansin ng mga tao at nagdulot ng takot at usap-usapan sa barangay. Nakita yon ng mga dumadaan sa harap ng bahay niya at nagtanong kung para saan ang anting-anting na yon. Ang sabi ni Aling Nena ay para raw sa mga aswang at masasamang elemento. Nakita ng mga opisyal ng barangay ang anting-anting na yon at nagalit sila kay Aling Nena, lalo na si Kapitan. Sabi ni Kapitan ay tanggalin daw ni Aling Nena ang anting-anting na yon dahil para daw siyang naglagay ng anunsyo na may aswang sa barangay namin. Kasi nga ang alam ng mga tao sa barangay ay wala namang aswang sa amin. Kaya para kay Kapitan ay isang malaking insulto ang ginawa ni Aling Nena. Pero natakot din si Kapitan kasi ibig sabihin ay may nalalaman si Aling Nena na hindi alam ng karamihan. Natakot si Aling Nena kay Kapitan at tinanggal din niya yung anting-anting. Sa sobrang takot niya kay Kapitan ay hindi na naman siya lumabas ng bahay. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na naman siya nagtagal sa bahay niya. Nakikita na naman siyang naglalakad-lakad sa barangay. Sa pagkakataong ito ay may kasama na siyang matandang lalaki. Sabi ng mga nakakita sa kanila ay nagkakilala raw si Aling Nena at yung matandang lalaki sa palengke. Nagpakilala raw yung matanda na isa itong albularyo at nagkahingian sila ng mga tips tungkol sa mga halamang gamot. Naging magkaibigan sila at madalas na makitang magkasama. Dinala ni Aling Nena sa bahay niya yung matandang lalaki
at doon na ito tumira. Maraming nagulat sa ginawa ni Aling Nena, pero dahil sa takot ng mga tao sa kanya ay walang nagtanong o nag-usisa kung sino yung matandang lalaki. Pero ang sabi ng iba ay baka raw ito yung asawa ni Aling Nena na bumalik na sa kanya. Ilang buwan na magkasama sa bahay sina Aling Nena at yung matandang lalaki. Halata na masaya si Aling Nena. Siguro ay dahil sa wakas ay may nakasama na rin siya sa buhay. Parang nagkaroon siya ng bagong pag-asa at tiwala dahil sa matandang lalaki. May nakakausap na siya at nakakasama sa mga ginagawa niya. Pero isang gabi ay nagkaroon ng kaguluhan sa bahay nila Aling Nena. May mga kapitbahay ang nagpunta sa bahay nila Aling Nena at nag-akusa sa kanya na nangkukulam siya. Nagulat si Aling Nena at tinanong kung ano ang dahilan ng mga ito para pagbintangan siyang mangkukulam. Ang sabi ng mga kapitbahay ay naririnig daw nila na may kinakausap na kung sino si Aling Nena sa bahay niya. Kaya nga raw naglagay ito ng anting-anting sa labas ng bahay niya dahil natatakot siya sa kinakausap niya. Natawa si Aling Nena at sinabing hindi niya kinakausap ang mga halaman niya. Kinakausap niya ay yung matandang lalaki na kasama niya sa bahay. Lumabas yung matandang lalaki at nagalit sa mga kapitbahay ni Aling Nena. Natakot daw yung mga kapitbahay at nagtakbuhan papalayo. Dahil sa pangyayaring yon ay mas lalo pang tumaas ang tiwala ni Aling Nena sa matandang lalaki. Pero hindi pala niya alam na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay isang aswang. Yun pala ang kinatatakutan ng mga kapitbahay nila. Dahil sa mga nakaraang gabi ay naririnig nila na may lumilipad na kung ano sa bubong ng bahay nila Aling Nena. At yun ay walang iba kundi yung matandang lalaki. Isang gabi ay nakita ni Aling Nena na kumakain ng hilaw na karne yung matandang lalaki. Nagulat siya at tinanong kung bakit hilaw na karne ang kinakain nito. Pero nung nagbago ng anyo yung matandang lalaki, parang bumagsak ang mundo ni Aling Nena. Nakakatakot yung itsura niya, parang halimaw sa gabi. Natakot si Aling Nena at sinira yung anting-anting na ibinigay sa kanya ng matandang lalaki. Yun daw kasi ang ginamit nito para makontrol si Aling Nena at makapasok sa bahay niya. Tumakbo palabas ng bahay si Aling Nena at iniwan lahat ng mga halaman niya. Nagtago siya sa bahay ng isang kaibigan at hindi na bumalik sa bahay niya. Ang sabi ni Aling Nena ay natutunan niya ang leksyon na dala ng maling pagtitiwala. Hindi lahat ng mabait ay mapagkakatiwalaan. Minsan yung inaakala mong kaibigan ay may tinatagong lihim na mas nakakatakot pa sa dilim. Ang kwento ni Aling Nena ay nagbigay babala sa mga tao sa barangay na maging maingat sa pakikipagkaibigan. Dahil baka ang inaakala mong kaibigan ay may tinatagong lihim na nagkukubli sa dilim. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi lahat ng mabait ay mapagkakatiwalaan. Minsan ang mga kaibigan ay may madilim na lihim. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, ingat sa mga anino sa dilim.